Chapter 12, Savannah POV. Pagkalipas rin ng 3 araw ay bumalik na sila sa Manila. Maraming trabaho si Stanley na kailangang tapusin, lalo na ngayong lilipat na ito sa ibang bansa. Siyempre kasama sila. Nasa mansyon siya ngayon kasama ang kambal. Tinitingnan lamang niya ang mga bata habang naglalaro ang mga ito. Inalala niya ang lahat ng nangyari noon. Pagkatapos ng lahat ng mga pakikibaka at tagumpay na kanyang hinarap, lahat ng napagdaanan niya ay may magandang kapalit. Isang maganda at masayang pamilya. Wala siyang pinagsisisihan sa naging desisyon niya sa buhay. Lalo na ang pagpapatawad at muling pagtanggap niya kay Stanley sa buhay nila ng mga anak niya. Everybody deserves a second chance. Kitang-kita niya ang masayang mukha ng kambal. Lalo na kapag magkasama silang apat ay patunay na tama lamang ang ginawa niya. Huwag lamang ulitin iyon ni Stanley dahil sa pangalawang pagkakataon ay hindi na niya kaya pang ibigay ang kapatawaran kung sakali. One chance is enough. Dahil kung paulit-ulit yun gagawin ni Stanley at kung paulit-ulit lamang niya itong papatawarin ay hindi na maganda at healthy para sa kanila. Nangako si Stanley na hinding-hindi na niya sisirain ang tiwala niya. Na hinding-hindi niya sasayangin ang isang pagkakataon na lang na natitira para sa kanya. Nakikita niya kung gaano katikat si Stanley na maiwan mag-isa. Takot ang asawa niya na mawawala silang muli sa buhay nito. Kaya sinisiguro palagi ni Stanley na may oras ito para sa kanila. Tuwing weekend ay araw ng pamilya para sa kanila. At walang pagpupulong at walang kliyente ang makakasira sa panuntunang iyon. Except kung may emergency nga lang. Saksi siya kung paano siya nagbago. Mula sa kanyang dating sarili. Hanggang sa isang mas matured na lalaki ngayon. Isang mas responsable, mapagmahal na asawa at ama. Sobrang saludo siya sa kanya. Sa likod ng mga pangyayaring iyon ay hindi niya lubos akalain na magiging napakamapagmahal na ama ni Stanley sa kanilang mga anak. Hello ate, nag-almusal ka na ba? Mukhang mapatle ka, tanong ni Lance sa kanya. Kara-rating lamang nito galing Cebu. Umiling siya, hindi pa, ayoko sa ulam. Hindi si Stanley ang nagluto. Sagot niya rito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili nitong mga nagdaan na araw. Bakit ang kinakain lamang niya ay ang mga luto ni Stanley? Kapag bababa siya sa dining hall ay aamuyin muna niya ang mga laman na nakahanda. Ang nakakapagtaka pa ay alam niya kung si Stanley talaga ang nagluto o hindi. Kapag hindi si Stanley ay hindi siya kumakain. Siguro nagmamadali kanina ang asawa niya kaya nakalimutan nitong ipagluto siya. Iyon ang araw-araw na paglalamang niya rito. Ang ipagluto siya ng asawa niya ng kahit ano. Masarap magluto si Stanley. Natutunan niya ito nang mamuhay siyang mag-isa sa loob ng 5 taon sa bukid. Ang daming natutunan ni Stanley. Ang saklap ng ginawa ni Papa J dati rito. Pero iyon ang naging daan upang buksan ni Stanley ang isip nito. Kailangan mong kumain. Baka himatayin ka niyan. Totoo, tignan mo putlang-putle ka na. Gusto mo ipagluto kita, alok niya kay Savannah. Umiling siya, hindi talaga siya nagugutom. Naglakad siya palapit sa mga anak niya ngunit tila ba gumagalaw rin ang mansyon. Ate, okay ka lang, sandali, don't move. Natatarantang sambit ni Lance sa kanya. Muntik na siyang matamba. Mabuti na lamang ay nagawa pa niyang umupo sa sofa. Sobrang hilo ang nararanasan niya sa sandaling iyon. Ate Savannah. Dinig niyang tawag ni Lance ngunit hindi na niya nagawa pang tumayo dahil bigla na lamang bumigat ang pakiramdam niya at nandilim na ang kanyang buong paligid. Bago siya nawala ng ulirat ay narinig niya ang malakas na hiyaw at ni Lance. Stanley POV. Nasa kalangitnaan siya ng meeting nang sumenyas sa kanya ang kanyang secretary at itinataas nito ang cellphone niya. May meeting siya ngayon kasama ang mga staffs niya. Hello, sambit niya. Narinig niya ang boses ng kapatid na si Lance. Bigla siyang kinabahan dahil umiiyak ito at tinatawag ang pangalan ng asawa niya. Kuya si Savannah namat.
Napamura siya dahil biglang na-off ang cellphone niya. Ilang araw na pala siyang hindi nag-charge. I need to go. The meeting's cancelled. Wika niya at nataranta na siyang lisanin ang kumpanya. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Anong nangyari? Umiiyak si Lance habang binabanggit ang pangalan ni Savannah. Hindi niya alam ngunit tila tumetayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Paano kung may nakapasok sa mansyon nila at may ginawang masama sa asawa niya? Paano kung may kaaway pang natira si Savannah? Paano kung namatay si Savannah? Katulad ng narinig niyang sasabihin sana ni Lance kanina sa cellphone. Kuya si Savannah namat. Paulit-ulit na nire-replay sa utak ang sinabi kanina ng kapatid. Paano kung namatay si Savannah? Nasuntok niya ang kanyang manobela. Hindi niya kayang mawala sa buhay niya ang kanyang asawa. Mauulit na naman ba ang nangyari sa kanya? Ang kinatatakutan niya sa lahat. Dumiretso na muna siya sa mansyon ngunit nasa gate pa lamang siya ay hinarang na siya ng guard. Sir, bilin po ni Sir Lance na sabihin daw sa inyo na dumiretso na sila sa amang hospital po. Wika ng tagabantay nila. May sinabi pa bang iba? Like kung okay lang ang asawa ko. Tanong niya rito. Nagmamadali po kasi sila kanina. Hindi ko na po inalam pa basta sumunod daw po kayo sa hospital. Sa amang hospital nga daw po sir. Sagot naman nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Hindi nga niya alam kung paano siya nakarating sa hospital. Halos ilipad niya ang kanyang kotse makarating lamang agad. Gusto niyang makita si Savannah. Bakit ba naputol pa kanina ang tawag? Heto siya ngayon parang baliw na natataranta. Malalaking hakbang ang ginawa niya patungo sa information desk ng hospital. Nanginginig na siya sa oras na iyon. Pakiramdaman niya ay nanghihina na ang kanyang mga tuhod. Para rin siyang naglalakad sa alapaap. Ni hindi niya maramdaman ang mga yabag ng mga paa niya. Marami siyang nakakasalubong ngunit hindi na niya nagawa pang tingnan ang mga ito. Yes sir, how may I help you? Tanong sa kanya ng babaeng nasa information desk. Miss, I am looking for a patient named Savannah. Kara-rating pa lamang siguro nila. Wika niya sa babae. Ay yes sir, nasa basement room po sila. Hindi na niya narinig ang tanong ng babae dahil mabilis na siyang tumakbo patungo sa elevator at pinindot ang button na patungo sa basement. Biglang dumagundong ang dibdib niya nang iniluwa siya ng elevator sa basement. Nanginginig siya at nilalamig ang buo niyang katawan. Gusto niyang sumigaw ngunit walang boses ang lumalabas sa bibig niya sa sandaling iyon. Muli niyang binasa ang malaking tarheta na nakapaskil sa entrance door ng basement na iyon. Morgue. Paano? Savannah. Love. Bakit? Malakas niyang sigaw sa labas pa lamang ng morgue. Napuno ang basement na iyon ng sigaw at palahaw niya habang sinisigaw ang pangalan ni Savannah. Bakit? Diyos ko, ito ba ang kabayaran sa ginawa ko sa asawa ko? Nagsisisi na ako hindi ba? Nagbago na ako dahil mahal na mahal ko si Savannah, ang pamilya ko. Pero bakit? Savannah, love, please. Malakas niyang sigaw sa labas ng morgue. Kaya pala umiiyak si Lance. Kaya pala, Savannah, please naghihintay ang mga anak natin. Mahal na mahal ka namin. Bumalik ka. Hindi ko kayang mawala ka. Savannah, Lord ibalik niyo po ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat ibalik niyo lang ang mahal ko. Naghalo na ang kanyang sipon at luha sa sandaling iyon. Lumuhad siya sa pinto pa lamang ng morgue at hindi nagtagal ay napaupo na rin dahil sa sakit at pighiting nararamdaman niya. Hindi nagtagal ay may matabang lalaking lumabas sa morgue. Nakasuot ito ng itim. May hawak itong puting papel sa kanang kamay. Sir, condolence po. Sambit nito sa kanya. Pero may kailangan lang po kayong pirmahan. Kayo po ba ang asawa ni Savannah? Tanong nito. Tumango siya rito. Tumayo siya at kinuha ang papel na pipirmahan daw niya. Savannah Martinez, 70 years old.
Bigla siyang natigilan nang binasa ang pangalan at edad ng sinasabing Savannah ng babae kanina. Sir, hindi niyo po ba pipirmahan ang papeles ng asawa ninyo? Tanong nito sa kanya. Bigla siyang tumakbong muli patungo sa elevator. Tumatawag ito ngunit hindi na niya pinansin pa. Sir, mabuti naman po bumalik kayo. Tinatawag ko po kayo kanina. Gusto ko po sanang tanungin kayo kung ano ang apelyido ni Savannah na hinahanap mo. Sorry po, 2 Savannah po kasi ang pumasok kanina rito. Yung isa po, nasa basement. Yung isa naman po, si Savannah Smith Ty Amora ay nasa room 403 po. Paliwanag nito. Hindi pa ito natapos sa pagsasalita ay bigla na ulit siyang bumalik sa elevator. Napailing siya. Mabuti na lamang ay walang nakakita sa kanya kanina. Para siyang sira sa kakaiyak at kakasigaw. Pati Diyos ay tinatawagan na niya. Kuya, tawag sa kanya ni Lance nang makita siyang pumasok sa loob ng private room ng hospital. Nandoon nga ang asawa niyang mahimbing na natutulog. Nahimete kanina si ate. Hindi kasi kumakain. Hindi mo daw kasi pinagluto kaya ayan. The rest si Duke na ang magkukwento sa yuha. Nakangiting wika ni Lance. Lumapit siya sa asawa at pinaghahalikan ang kamay nito. Kuya, bakit namamaga ang mga mata mo? Look at your polo. Basang-basa. Okay ka lang ba? Umiyak ka ba kuya? Tanong nito. Hindi ha. Naghilamos ako ng mukha bago ako pumasok dito. Napuwing ako kanina kaya siguro namaga ang mga mata ko. Nabasa naman ang polo ko nung naghilamos ako ng mukha. Pagsisinungaling niya. Siguradong pagtatawanan talaga siya ng kapatid kapag malaman nito ang katangahan niya kanina. Paano ba naman? Tarantang-taranta talaga siya. Hello, good evening. So ikaw po siguro si Mr. Ty Amora, right? Nako po daddy, kailangang huwag palipasan ng gutom si mommy. Lalo na at buntis siya. Sambit ng kakapasok pa lamang na doktor. Tila biglang tumigil ang kanyang mundo sa oras na iyon. Siya, daddy na ulit. Dok, totoo po ba? Daddy na ako ulit. Hindi makapaniwalang sambit niya sa doktora. Yes, Mr. Ty Amora. The test won't lie. Your wife is 2 weeks pregnant. Dagdag pa nito, napasigaw siya ng malakas. Nagising tuloy si Savannah. Mabilis siyang lumapit rito at pinaghahalikan ito sa noo. Love, magiging daddy na ako ulit. Thank you so much. I love you so much. Sambit niya dala ng sobrang kasiyahan sa puso niya. Ngumiti si Savannah sa kanya. Yes love, sinabi na sa amin kanina ni Doc. Ako ang pinakamasayang daddy sa mundo, mahal ko. Aalagaan kita at ang magiging baby natin. Patawad, nagmamadali kasi ako kanina, hindi ako nakapagluto para sa'yo. Pero promise lahat ng gusto mong ipaluto sa akin. Gagawin ko. Masaya lang ako Savannah, magiging daddy na ako ulit. Ito ang palagi kong ipinagdadasal. Masigla niyang sambit sa asawa. Hinalikan niya sa bibig si Savannah. Halik na puno ng pagmamahal na may pasasalamat sa kanyang puso. This time babawi siya kay Savannah at sa magiging anak nila. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na alagaan noon sina Zen at Zan. Pero ngayon babawi naman siya. Ngayon pa lamang ay excited na siya. Sobra, sa wakas. Mula pagka-baby ay maalagaan na niya ang magiging baby nila. Tila mas naging inspired siya sa sandaling ito. Ang ganang pakiramdam niya. Hindi na katulad kanina na inakala niyang ang asawa niya ang nasa basement. Akala niya ay ibang kaparusahan na naman. Pero masayang balita pala ang naghihintay sa kanya sa hospital. Walang katumbas ang kaligayahan na nararamdaman niya sa oras na iyon. Congrats to the both of you. Babalik na lamang ako bukas. Mrs., kumain ka ng masusustansya para healthy si baby. Don't skip meals katulad kanina. Ingatan mo rin ang sarili mo. Sambit ni Doc bago ito nagpaalam. Nagpasalamat naman sila sa doktora. Wow! Another Ty Amora kuya. Kaya pala namumutla ka kanina ate Savannah.
Ngayong alam mo na ang kalagayan mo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para hindi na maulit ang nangyari kanina. Pati ako napaiyak tuloy. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Sambit naman ni Lance kay Savannah. Ako nga napaiyak din. I mean napaiyak sa labis na kasiyahan. Pagtama niya sa sinabi niya. Sanay hindi madulas sa bibig niya ang nangyari kanina. Talagang pagtatawanan siya ng mga kapatid niya. Ayan na si Baby O. Wow, hindi lang pala isa kundi dalawa sila. Mommy, congrats, kambal ang dinadala mo. Nakangiting saad ng kanyang OB-GYN na si Doktora Patty. Mahigpit naman ang hawak ni Stanley sa kanyang braso habang pinagmamasdan nito ang monitor kung saan kitang-kita ang hugis ng mga babies niya sa tiyan. Tignan natin kung ano ang genders nila. Ano kaya ito? Wika ng doktora niya. Girl. At parehas silang babae. Dagdag pa nitong saad. Naiiyak si Savannah sa labis na kaligayahan nang sinabi ni Duke ang gender ng mga anak nila ni Stanley. Agad naman siyang hinalikan sa noo ni Stanley nang marinig ang sinabi ng doktor. I love you so much. Bulong nito sa tainga niya pagkatapos siya nitong halikan. Yes, I love you too. Mahina niyang sagot sa asawa. As in, walang katumbas ang kaligayahan niya. Tuwang-tuwa siya dahil wish nga niya ay babae naman ang isisilang niya. Biniyayaan na naman sila hindi lamang isa kundi kambal na babae. Palagi niyang ipinagdarasal ito at sa wakas ay natupad na rin ang kahilingan niya at palagi niyang dasal sa Panginoon. May makakasama na siya na puro naman babae. Her little best of friends na little Savannah. Maaaring nakikita niya ang kanyang sarili mula sa kanyang maliliit na anghel. At excited na talaga siyang makita ang mga babies niya. Pag-alis nila sa klinik ay dumiretso na sila sa malapit na mall upang magtanghalian. Umorder si Stanley ng paborito niyang ulam sa restaurant na pinasukan nila. 6 na buwan na ang kanyang tiyan ngayon at kanina ay ang first ultrasound niya. Todo alaga naman ng asawa niya sa kanya. Hindi pa nga sila nakalipad patungo sa US dahil ang gusto niya ay sa Pilipinas na muna siya mangganganak. Of course, gusto niyang makita muna ng daddy at ng mga kapatid niya ang mga babies niya bago sila umalis. Alam niyang sa una ay hindi talaga sila pwedeng every 3 months ay pabalik-balik sila sa Pilipinas galing US. Mahirap kapag may maliliit na supling siya kaya para makapag-bonding naman ang daddy niya sa mga apo nito ay pinagpasyahan nilang pagkatapos na lang talaga ng binyag ng mga anak niya. Anyway, nasa Pilipinas rin naman ang kukunin nilang ninong at ninang. Pagkatapos nilang kumain ay naglakad-lakad sila sa loob ng department store. Tumigil sila sa babies section. Miss, bigyan mo ako ng 2 set ng bawat isa sa mga kulay na ito. Sambit ni Stanley habang itinuturo nito ang nakadisplay na mga damit pambata. Hindi pa ito nakontento. Lahat ng makitang maganda ay binibili ni Stanley. Halos mapuno lahat ang 5 pushcart na puro pang baby na gamit lamang. Pinipigilan niya ito ngunit hindi naman talaga paaawat si Stanley. Kaya minabuti na lamang niyang hayaan na lamang ang asawa sa kung anumang trip nito sa buhay. Nabili na ata ni Stanley ang lahat ng kakailangan ng mga anak nila. Niwala nga siyang napili dahil lahat ay si Stanley ang namili. Sapat na ba ito, love? Baka naman kulang pa. You know I only want the best for my princesses. Tanong nito habang tinitingnan ang mga laman ng cart. Stanley, halos lahat ay binili mo na. Alam mo hindi naman talaga dapat ganito karami ang damit ang mga babies natin. Mabilis silang lumaki. In just 3 months I bet hindi na nila ito maisusuot. Wika niya sa asawa. Let it be, love. If hindi nakakasya di bumili tayo ng iba. We're working hard for them at saka hayaan mo na ako. Alam mo naman, gusto ko talaga na ako ang bibili ng mga stuffs nila. Hindi ko kasi nagawa noong time ni na Zen at Zan, diba? Wika nito. She just nodded. Naiintindihan naman niya ang asawa. Masyado lang siyang excited.
Kung excited siya, mas excited si Stanley sa kanya. Parang ito na nga ang mangganganak dahil pati vitamins at mga pagkain niya ay mas updated pa ito. Nako sige Stanley, ikaw na ang bahala, wika niya sa asawa. Nang dumating sila sa bahay ay hands-on pa rin ito sa pag-aayos. May kwarto na sila para sa mga anak nila. Ngayong alam na ni Stanley ang gender ay alam niyang may bago na namang ayos ang kwarto ng babies nila. Mommy, Daddy, tawag sa kanila ni Nazan at Zen nang makita sila. Galing sa school ang dalawa. Isa-isang niyakap ni Stanley ang mga bata. Si Stanley naman ay gayon din. Kids, come here. Tawag ni Stanley sa dalawa at muli silang pumasok sa kwarto ng mga prinsesa nila. Umupo sila sa malaking kama. Mga kuya, soon you will be big brothers already, right? So you need to take care of our future princesses, ha? Twins rin ang kapatid ninyo mga anak. Mga babae, mahabang salaysay ni Stanley sa mga bata. No way, really daddy, my little sisters na kami. Wow, hindi makapaniwalang sambit ni Zen. Lumiwanag ang mukha nito sa narinig. Bukod kay Stanley ay napaka-excited rin ng mga anak nila sa bagong kapatid ng mga ito. Yes, anak babae ang mga kapatid ninyo ni Zan. So be a good kuya ha. Alagaan nyo ng mabuti ang mga sisters ninyo, okay? Sambit ni Stanley. Of course daddy, we'll protect them from bad guys dahil superhero kami ni Zan. Sagot naman ng isa. Ano po ang names nila mommy? Tanong ni Zen sa kanya. Wala pa mga anak, pag-iisipan pa namin ni daddy. Sagot niya. Tiningnan niya ang kabuo ng kwarto. Soon mapupuno ito ng iyak ng mga sanggol. Wow! Stanley, anong meron? Ang daming handa. Gulat niyang tanong nang makita niyang maraming mga pagkain ang nakalatag sa dining table sa gabing iyon. Wala lang love. Ginanahan lang akong magluto ngayon. Masiglang sambit ni Stanley sa kanya. Lahat paborito ko ata. Is there something that I don't know about tonight? She asked. Nakaupo na ang mga biyenan niya sa mahabang lamesa, pati na rin ang mga anak niya. Nandoon rin si Lance at Drake. Tay Amora. Tara love, umupo ka na sa tabi ko. Inakay siya nito patungo sa upuang nakalaan para sa kanya. Nakita niya ang maaliwalas na aura ng mga biyenan at in-laws niya. Simpleng hapunan lang ba ito o ano? Kumain na tayo, sambit niya. Nagdasal na muna sila bago kumain. Then Stanley, napuno ang kanyang plato ng mga paborito niyang pagkain. Panay ang puri niya sa kanyang asawa habang kumakain siya. Napakagaling na talagang magluto ni Stanley. Sobra. Nang maubos niya ang laman ng kanyang plato ay naglagay ng bite-sized cupcake si Stanley sa kanyang platito. Thanks love. Alam mo talagang favorite ko ang cupcakes. Sambit niya rito. Hello everyone. Kinagat na sana niya ang cupcake ngunit inilagay niya ulit ito sa platito niya nang marinig ang boses ng mga kaibigan niya. Paparating sina Zarina, Lucy, Ruby Rose at Taylor. Ano kaya ang nangyayari? Inimbitahan ba sila ni Stanley ngayong gabi para sa hapunan? For what? Wala naman talagang occasion. Isa-isa siyang hinalikan ng mga kaibigan niya sa kanyang pisngi. Wow! Mukhang masarap ito, Savannah. Patikim nga. Sambit ni Lucy na ang tinutukoy nitong masarap ay ang bite-sized na cupcake sa platito niya. Hoy! Lucy, teka lang muna. Natarantang hiyaw ni Stanley kay Lucy nang makita nitong nilantakan ng kaibigan niya ang bite-sized cupcake. Ano bang problema mo, Stanley? Inimbitahan mo kami dito. Para cupcake lang no? Marami pa naman dyan. Sambit ni Lucy habang ningganguyan na nito ang cupcake sa bibig. Buisit ka talaga, wika ni Stanley kay Lucy. Ang iba nilang mga kaibigan ay naghanap na ng mauupuan. Aray! Ano ito? Gosh, nasira na ata ang ngipin ko. Halos umiiyak na sambit ni Lucy. Haste, panira, umiiling na sambit ni Stanley. Nakita niyang kumukuha ng video si Lance pero halatang natulala ito. Samuka si Lucy at dinura nito sa kamay ang isang napakagandang sing-sing sa kamay.
I told you. Wika ni Stanley nang makita ang singsing sa palad ni Lucy na may halo ng loai at mga ningguyang cupcake. Aray, buwisit ka rin Stanley. Sinabi mo sana na may singsing pala sa cupcake na ito. Sinabi mo sana na magpo-propose ka kay Savannah no. Hindi mo naman kami na-inform. Muntik pa kong maging bungi sa gabing ito. Hindi ko naman alam na ang takaw mo pala. Ni hindi ka pa nga umupo. Kumuha ka na agad ng makakain at sa cupcake pa na may singsing. Sagot rin nito ni Stanley. Hey kayong dalawa, it's okay. Natatawang sambit ni Savannah. Pulang-pula na talaga ang mukha ni Stanley sa oras na iyon dahil nasira ang moment nito. Kumuha ito ng tissue at kinuha ang singsing mula kay Lucy at nilinis iyon. My love, pasensya ka na. Muntik nang kainin ng kaibigan mo ang proposal ring ko para sa'yo. Panimula ni Stanley sabay luhod sa paanan niya. Tumayo naman ang lahat ng mga nakapalibot sa kanya at tinitingnan silang dalawa na parang magnobyo lamang sa sandaling iyon. Natatawa siya, ang OA ni Stanley. May pa-propose pa ito ulit sa kanya. Love, gusto kong pakasalan kang muli. I want to renew my promise. Sa pinakamagandang asawa sa mundo, na hindi sumuko sa akin. Sa walang hanggang reyna ng puso ko. Pakasalan mo ako ulit. Seryosong sambit ng kanyang asawa habang nakaluhod ito sa paanan niya. Tumayo siya. Stanley, sa lahat ng nangyari sa atin mas minahal kita noong nagbago ka. Ang pangalawang pagkakataon na binigay ko sa iyo ay sulit sa bawat minuto ng buhay ko. Alam ko sa simula pa lang na ikaw na ang lalaki para sa akin. Pakakasalan kita Stanley Ty Amora. Ikaw ang aking simula at ang aking wakas. Naiiyak niyang sambit. Tumayo ito at hinalikan siya sa bibig. Nagsipalakpakan naman ang lahat ng nakasaksi sa kanilang dalawa. Alam niyang wala nang hahadlang pa sa kanilang dalawa ni Stanley. Ang pag-ibig nila ay sinubak ng panahon. Lahat ay nakakaranas ng pagsubok na kagaya nila. Pero ang pagsubok na ito ay hinulma silang pareho upang maging mas matatag. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng kalakasan. Ang pagpapatawad ay hindi magbabago sa nakaraan. Babaguhin ito ang kinabukasan. Mas masaya sila ngayon. They decided to forget the past lalong-lalo na siya. Masarap at magaan pala sa pakiramdam ng magkasabay ang pagtanggap at pagpapatawad. Hinding-hindi mo malalaman kung gaano katatag ang puso mo kapag hindi mo napapatawad ang taong sinaktan ito. Ika nga experience is the best teacher. Dati siyang hindi minahal na asawa at niloko. Pero ngayon, muling minahal. At kailanman ay hindi ka bawasan sa pagkakataong iyon. Ang magkasala at magpatawad. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salamin at pinagmamasdan ang kanyang sarili. Napakabilis ng panahon. Ngayon ay naghihintay na lamang siya kung anong araw niya isisilang ang kanyang mga supling. Nagkalaman rin siya ng kaunti at namamaga rin ang kanyang mukha. Ganito rin siya dati noong pinagbubuntis niya sina Zen at Zan. Napatili siya nang biglang may yamakap sa kanyang likuran at tinadtad siya ng halik sa kanyang leeg. Anong tinitingnan mo, aking Race Ina? Tanong ni Stanley sa kanya. Tumingin siya sa salamin at nagkatitigan naman silang dalawa ng asawa. Mula nang malaman niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis ay asikasong-asikaso talaga siya ni Stanley. Araw-araw ay palagi siyang naghahanda ng masusustansyang pagkain para sa kanya. At sinisigurado nito palagi na kumakain siya sa oras. Ang OA ni Stanley. Pero para sa kanya ay ina-appreciate niya palagi ang effort ng asawa para sa kanya. Nakatingin lang ako sa mukha ko at katawan ko, love. Ang daming nagbago. Look at my nose. Lumaki. Yung mukha ko parang siopaw sa laki na, love. Natatawang sambit niya. Of course. Every day he always remind her na maganda pa rin siya kahit buntis. Pero iba itong nakikita niya kapag nakaharap siya sa salamin. Ayan ka na naman, Savannah. Alam mo, bahagi iyan ng pagiging isang mommy.
Magbabalik ang iyong kagandahan pagkatapos mong ipanganak ang ating kambal. Muling sambit nito, alam ko love, pero iba talaga, nakaka-insecure pala talaga, tipid niyang sambit. Syempre, nagbibiro lang siya. Trip lamang niyang inisin ang asawa niya. Tama na nga iyan. Come here. Kung patuloy ka pang magrereklamo dyan love, hindi kita ituturing na buntis. Gagamitin kita sa kamang ito ng walang patawad. Banta nito sabay hila sa kanyang braso patungo sa malambot na kama. Umupo siya sa tabi ni Stanley habang ito naman ay nakatihaya na ngayon sa kama. Tumigil ka nga riyan Stanley. Nakita mo ng hirap na ko dito. Sa laki ng tiyan ko hindi ko na makita ang perlas ng silanganan ko. Tipid niyang sambit. Of course, kambal ang anak nila kaya ang laki talaga ng tiyan niya. Nahihirapan na nga talaga siyang humakbang pero araw-araw ay nag-eehersisyo siya. Actually CS naman siya pero mas maigi ng may exercise parati at pinagpapawisan siya palagi para sa kalusugan na rin niya. Nagbibiro lang ako love. Kaya kung maghintay. Ngayon pa ba kung kailan malapit ka ng manganak? After that, only na ulit tayo ha. Magpapalagay tayo ng IUD kay doktor. Mas safe raw iyon at walang hassle dagdag nito. Alam mo, bastos na naman ang topic mo Stanley no. Paano ko makakalimutan ang pagbubuntis na ito? Hanggang 8 months ng tiyan ko. Sige ka pa rin sa pagsundot sa akin. Buti nga pinahinga mo na ako sa kabuwanan ko. Wika niya. Totoo naman ang sinabi niya. Kahit malaki na ang kanyang tiyan ay may nangyayari pa rin sa kanila ni Stanley. Palagi niya itong ginagawa ng dahan-dahan at maingat. Natawa naman ito sa reklamo niya. Of course love, hindi ba't sabi ni Doc? Love making is the best exercise during pregnancy. Wika nito. Wala naman akong narinig na sinabi iyon ni Doc. Kung vitamins at fruits pa. Narinig ko talaga galing sa kanya. Pero ang sinasabi mo, hindi talaga Stanley. Wika niya sa asawa. Mabuti pa bumaba na muna tayo. Gusto kong mamasyal sa labas. Tulad ng nais mo aking Reyna. Tumayo na ang kanyang asawa at inalalayan siya nito. Bumaba sila ni Stanley patungo sa garden. Lalabas sila sa mansyon dahil mas maigi pa rin na mas mahaba ang paglalakad niya. Love kukuha na muna ako ng towel sa taas. Maghintay ka lang rito. Wika ni Stanley at muling nagpaalam saglit sa kanya. Tumango siya sa asawa. Nang main item sa garden ay nagpasya na lang muna siyang mauna sa labas. Ayaw talaga ni Stanley na matuyuan siya ng pawis sa likod dahil baka daw magkakaubo siya at makakasama din daw yun sa mga babies nila. Itong si Stanley. Kahit nasa loob pa ng tiyan ang mga anak nila ay overprotective na. Ano na lang kaya kung tuluyan ng lulabes ang mga bata? Maraming puno sa labas ng mansyon. Kaya Morris Mansion is a traditional type of mansion. Na kahit na nasa Manila ay napapaligiran pa rin ng mga malalaking puno. Bago makakarating sa mansyon ay dadaan muna sa semi-forest na kapaligiran. Naglakad-lakad na siya sa labas. Alam naman ni Stanley kung saan ang routes niya sa tuwing maglalakad siya. Pinili niyang maglakad sa ilalim ng matataas na puno dahil hindi masyadong mainit at makakalanghap pa siya ng sariwang hangin. Napakatahimik ng kapaligiran. Ang vicinity na iyon ay napapalibutan ng mga mansyon pero masyadong malayo sa isa't isa. At hindi pa nga nila kakilala ang mga ibang may-ari ng mga mansyon na nandoon. Ito ang lugar sa Manila na tinitirhan ng mga pinakamayamang personalidad sa bansa. At isa na ang mga Thai Amora sa maituturing na mga bilyonaryo. Ang lugar na ito ay palaging itinatampok sa mga magazine bilang isa sa mga kilalang mansyon sa mundo. Lumingon siya nang makarinig ng tunog ng nabaling sanga mula sa likuran niya. Tunog na tila may tumapak sa sanga kaya nakalikha iyon ng tunog na hindi nakaligtas sa pandinig niya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Tila ba kumirat iyon? Bigla rin siyang kinabahan. Kapag ganito ang kabang nararamdaman niya ay positibong may hindi kilalang tao ang nasa paligid.
Hinding-hindi siya maaaring magkamali ng hinala. Pero nang lumingon siya ay wala namang tao. Tahimik pa rin naman ang kapaligiran. Stanley, ikaw ba yan? Kung gusto mo akong paglaruan, Stanley, hindi pa ngayon ang tamang panahon, love. Banta niya. Ginugod time ba siya ni Stanley? Talagang makakatikim ito sa kanya ng suntok kapag nalaman niyang ito ang nananakot sa kanya. Tumingin siya ulit sa unahan at hindi na binigyang pansin kung anuman ang nasa likuran niya. Maaaring maliliit na insekto o hayop lang siguro. Naglakad ulit siya. Tapos napansin niyang may sumusunod sa kanya. Hinanda niya ang kanyang kamao. Baka may sumusunod talaga sa kanya. Susuntukin na sana niya ang taong nakasunod sa kanya pero natigilan siya nang makitang si Stanley. Kanina ka pa ba riyan, Stanley? Tinatakot mo ba ako? Tanong niya sa asawa. Love naman. Ikaw tatakutin ko. Sa sitwasyon mong yan. Bakit, ano ba ang nangyari? Nag-aalang tanong nito. Kaka-rating ko lang dito, mahal. Lakad takbo pa nga ako, mahabol lang kita. Sambit nito. Tumango naman siya. Maybe she is just imagining things. Kinuha niya ang towel sa kamay nito at pinunasan ang pawisan nitong noo at leeg. Parang nakaramdama ako ng tao kanina. Akala ko nga, ikaw lang yun. Wika niya rito. Ha? Impossible talaga. Baka hayop lang yun or nahulog na sanga from the trees. Ligtas ang lugar na ito, love. Ilang dekada na kami rito. 0% ang criminal rate sa loob ng vicinity na ito. Sambit nito. Baka nga sanga lang. Wika niya. Niyakap siya ni Stanley ng mahigpit. Magiging okay ka dito, love. Safe tayo rito. Ginantihan naman niya ito ng yakap at sa hindi kalayuan ay may nakita siyang taong nakatalikod at naglalakad papalayo sa kinaroroonan nila. May suot itong malaking farmer hat at naka-all black ito. Lumingon ito at napahiyaw siya nang makita ang mukha ng taong naglalakad palayo. As a sniper, her vision is so clear kaya nakita talaga niyang kalbo ito at ang mukha nito ay parang halimaw na para bang nilublob sa asido. Stanley, may tao. Sambit niya kay Stanley. Naghiwalay sila mula sa pagkakayakap pero napakunot lamang ang noo ni Stanley. Nasaan? Wala naman, love. Sambit ni Stanley sa kanya. Nang tingnan niyang muli ang taong papalayo ay wala na ito. Bigla na lamang itong naglaho. Pero sigurado talaga siyang nakita talaga niya ang taong nakaitim. Hindi siya nagmamalik mata. Ang nakita niya ay totoo. Love naman, wala namang masyadong tao rito. Baka yung utility iyon. Nagwawalis ng mga dahon sa kalsada. Wika ni Stanley. But I swear, love, I saw someone. Nagmamadali pa nga siya. Muli niyang sambit. Don't stress too much about it, love. Umuwi na lang muna tayo. Magpahinga ka na lang muna, okay? Mas mabuti pa nga, love. Pagsang-ayon niya. Maybe he is right. Ang lakas ng imagination niya na kahit anong tunog ay hindi nakakaligtas sa pandinig niya. Nang dumating sila sa mansyon ay nagpahinga na lamang muna siya sa kwarto. Noong una ay hindi siya nakakatulog ngunit kalaunan nang nagpatugtog siya ng mga love songs ay bigla na siyang inantok at agad ring nakatulog. Naalimpungatan siya nang makaramdam ng gutom. Tiningnan niya ang orasan. Matagal na pala siyang nakatulog at hindi na niya namalayang gabi na pala. Ewan ba niya? Pero habang naglalakad siya patungo sa dining hall ay mas lumalakas ang tibak ng puso niya. Ang tindi ng kabang nararamdaman niya sa oras na iyon habang palapit siya sa kitchen. Walang tao sa mansyon. Tinatawagan niya ang pangalan ni Stanley ngunit walang sumasagot. Wala ring maid ang lumapit sa kanya upang pagsilbihan siya katulad ng laging ginagawa ng mga ito. Nakakabingi ang katahimikan sa mansyon. Kahit ang boses ng kanyang mga anak ay hindi niya naririnig. Nasaan na kaya ang mga tao rito sa mansyon? It's something unusual really. Lumabas siya sa mansyon. Wala rin namang tao. Pero nang tiningnan niya ang rehas ng malaking gate ay nakakita siya ng anino ng isang malaking tao. Lumapit siya sa guardhouse at naabutan ang guard na nagkakape. Kuya,
May nakita po ba kayong tao sa labas ng gate? Tanong niya. Wala naman po ma'am. Bakit po? Ganun ba? Parang may anino kasing dumaan kanina. Akala ko tao. Sambit niya pero nang tumingin siya ulit ay may dumaan na namang tao sa tapat ng gate nila. Hindi niya nakilala kung sino iyon. Pero this time she confirmed na meron talagang ibang tao sa labas. Kinapa niya ang maliit na baril na tinatago niya sa kanyang binti. Hindi siya pwedeng hindi magdadala ng armas kahit saan man siya pumunta. Kahit aminado siyang wala na siyang kaaway ay ayaw pa rin niyang makampante. Napapaligiran siya ng mga kaibigang as-asin at hindi niya alam kung pati siya ay isa rin sa target ng mga kaaway ng mga ito. Lalabas na muna ako kuya. Sambit niya sa guard. Tumayo naman ito at pinagbuksan siya ng gate. Habang naglalakad siya sa labas ay nakasunod ito sa kanya. Ma'am, ano po ba ang gagawin mo po sa labas? Gabi na po. Magagalit sa akin sina sir. Wika nito. Hindi niya ito binigyang pansin at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Aray, sambit niya nang biglang kumirat ang kanyang tiyan. Nawala ang sakit saglit pero kalaunan ay bumalik ulit ang kirot at nang maulit na naman ang kirot ay tila mas dumedagdag pa ang sakit. Ma'am, nag-aalalang tawag ng guard sa kanya. Kuya, mangganganak na siguro ako aray. Hiyaw niya. Sandali lang po ma'am ha. Babalikan ko po kayo. Tatawagin ko po muna si boss. Natatarantang sambit nito sabay takbo pabalik sa loob ng mansyon. Dahil mas masakit kapag humahakbang siya ay dahan-dahan siyang napaupo sa kalsada habang umaaray dahil sa kirot ng kanyang tiyan. This is really it. Bulong niya. Napapaluha na siya sa tindi ng kirot. Sa isang iglap ay dumating ang isang estranghero at hinawakan siya nito sa braso. Ma'am, tumayo po kayo. Sambit nito pero iwinaksi niya ang kanyang kamay. Ito ang taong nakita niya noong isang araw. Her face is different. Parang nasunog ang balat nito. Nakaitim rin ito kagaya ng isang araw na nakita niya ito. Lumayo ka. Sino ka ba? Sinusundan mo ba ako? Itinulak niya ang babae. Base sa boses nito ay alam niya kaagad na babae nga ito. Wala kasi itong buhok at ang mukha ay mahirap maaninag. Itinutok niya ang kanyang baril rito at tila natakot naman ito sa kanya. Ma'am, huwag po. Wala naman po akong masamang intensyon sa inyo. Gusto ko lang po kayong tulungan. Wika nito sa kanya na ngayon ay nanginginig na dahil bigla yata itong natakot sa kanya. Aray, tulungan mo ako. Muling sambit niya rito nang bigla na naman siyang nakaramdam ng sakit. Tinulungan siya nitong makatayo. Hindi naman nagtagal ay may narinig siyang busina ng kotseng papunta sa kinaroroonan nila. Huminto ang kotse sa tapat niya at bumaba mula roon ang nag-aalalang mukha ni Stanley. Love, okay ka lang ba? Aling Gladys, maraming salamat po. Ainal-alayan siya ni Stanley paakay sa kotse. So, kilala ni Stanley ang babaeng akala niya ay kalaban nila. Tumango lamang si Gladys. Kumaway pa ito sa kanila bago sila tuluyang umalis sa tapat ng mansyon. Habang nasa loob ng kotse ay patuloy pa rin ang kanyang pagtangis dahil sa kirot na namumuo sa puso niya. Hawak ni Stanley ang kaliwang kamay niya habang nagmamaneho ito. Malapit na tayo, love. Agad naman silang inis-ikaso ng mga nurses at doktor nang dumating sila sa emergency room. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating ang kanyang OB-GYN. Dok, hindi ko na kaya, lalabas na ata. Sambit niya habang panay ang kanyang hiyaw. Sa puntong ito ay nawala na ang takot niya dahil alam niyang ligtas na siya dahil nasa hospital na siya. It's the best hospital in the country kaya alam niyang safe siya at ang kanyang mga anak. Si Stanley ay nasa tabi niya at namumutla na ito dahil sa tindi ng pag-aalala sa kanya. Mr. Ty Amora, okay lang po ba kayo? Baka gusto niyo po sa labas na lang po muna kayo. Mas mapatle ka po kaysa kay misis mo. Sambit ng kanyang OB sa kanyang asawa. Nang muli niyang linungin si Stanley ay totoo ngang parang uminom ito ng isang basong suka dahil masyadong namumutla ang bibig nito. Love,
Magiging maayos ako, don't worry. Hindi na lamang niya ipinapakita ang sakit na nararamdaman sa tuwing darating ang sakit at kirot sa kanya. Nakikita niya ang matinding pag-aalala ni Stanley sa kanya. Tila ba natatakot ito na baka may masamang mangyayari sa kanya. I want to take videos from here, Doc. Sagot nito sa doktor. Sige Mr. Ty Amora, ayusin mo ang sarili mo. Magiging maayos din ang lahat. Dagdag ng OB-GYN ni Savannah. Full crown na ang isang baby. You have to push Savannah. Wala sa sarili ay umir siya. Akala niya ay CS na naman siya. Pero huli na daw dahil gusto na talaga atang lumabas ang mga babies niya. Nakalimang hour siya bago lumabas ang panganay nila. Tumulo ang luha niya nang marinig ang iyak ng kanyang anak. Ang puti ng panganay nila. Inilagay ito sa kanyang dibdib habang sige pa rin ito sa pagpalahaw. Nang tiningnan niya ang asawa ay umiiyak ito habang hawak nito ang cellphone at kumukuha ng video. Lumipas naman ang ilang minuto ay muling sumakit ang tiyan niya. Nang marinig ang instruction ng doktor ay muli siyang umir. Congratulations, Mrs. at Mr. Ty Amora. Pagbati sa kanila ng doktor nang lumabas ang isang baby. Magkamukhang magkamukha ang dalawang kambal, pakiramdam niya ay kompleto siya sa sandaling ito. Naramdaman niya ang pagpisil ni Stanley sa isang kamay niya. Salamat love, napakasaya ko. Thanks for giving me another set of angels. Ang gaganda ng mga anak natin, Savannah. Sambit nito sa kanya. Marami pang sinasabi si Stanley pero hindi na niya narinig dahil bigla na lamang bumagsak ang talukap ng kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng sobrang pagod pagkatapos manganak. Ngunit puno ng kaligayan at kasiyahan ang kanyang puso. Pagkalipas ng ilang buwan ay nabinyagan na rin ang kambal. 3 months old na ngayon ang mga bata. May kanya-kanyang yaya ang dalawa dahil hindi pa naman talaga siya fully recovered sa panganganak. Tuwang-tuwa rin sina Zen at Zan sa bagong sisters ng mga ito na pinangalan nilang Lovely Sky at Lovely Ash. Isa-isang lumapit ang kanyang mga kaibigan sa kanila ni Stanley upang batiin silang dalawa. Buhat-buhat nila ni Stanley sina Sky at Ash habang nakaupo sila sa lamesa. Nasa reception na sila ngayon at halos lahat naman ay tapos ng kumain. Si Ruby Rose, Zarina, Taylor at Lucy ay lumapit sa kanya. Kinuha naman ng yaya ang kanyang anak nang makita ang mga kaibigan. Tumayo siya at naglakad silang 5 patungo sa garden na nasa labas lamang ng venue ng binyag. Sumandal silang 5 sa railway habang nakatingin sa malawak na lungsod ng kamay nilaan. Nasa ika-4 silang palapag at bawat palapag ay may naka-landscape na hardin. So, 5 na lang tayo ngayon. Hindi na talaga nagpakita sa atin si Layla. I think wala na siya. Sambit ni Zarina sa kanila. Kung nasaan man siya ngayon sana payapa na siya. Kung wala na talaga siya, sana maibalik natin ang panahon. Sobrang sakit talaga ngayong wala na siya. Minsan na akong nawala ng kapatid na babae. At ngayon si Layla na naman na parang kapatid ko na rin. Wika ni Taylor na may lungkot sa mga mata. Sana buhay siya. Wika naman ni Ruby Rose. Nararamdaman ko. Sa tingin ko buhay siya. Segunda naman ni Savannah. Oo nga. Sana buhay siya. Pero sana Savannah, may tig-iisang balot ng pagkain kami pag uwi namin mamaya, total mga ninang naman kami. Pabirong sambit ni Lucy. Akala niya ay seryosong usapan ngunit humirit na naman ang baliw nilang kaibigan. Ikaw talaga, ang dami mo nang kinain. Take out na naman ang nasa isip mo. Saway ni Zarina rito. Haste ang hina nyo no. Sige kung walang take out. Ano kaya kung si Ninong na lang ang iuwi ko? Sambit ni Lucy na itinuro si Cassius Ty Amora sa hindi kalayuan. Natawa sila sa tinura nito. Aso't pusa ang dalawa pero magkasundo pa rin naman. Lagot ka kay France. Banta naman niya sa kaibigan. Joke lang naman. Hey, what are you doing here ladies? Dinig niyang boses ni Stanley na biglang kumapit sa bewang niya at mahigpit siyang niyakap. Wow,
Hoy Stanley, kung makayakap ka kay Savannah parang may ibig sabihin talaga ha. Tandaan mo 3 months pa lang ang kambal. Sambit ni Taylor na nasa tabi niya at nakatingin sa kanilang mag-asawa. Estrikto pala talaga ang mga kaibigan mo, love. Wika ni Stanley. Ha? Talagang estrikto kami lalo na ngayong nakaapat na anak ka na, Stanley. Sana wala nang bokto sa kataksilan na is sure na yan dahil kung hindi ay malilintikan ka talaga sa amin. Pinalampas na namin ang isang beses. Pero ang pangalawang beses ay ibang usapan na niyon. Mahabang sambit ni Lucy sa kanyang asawa. Siyempre hindi na mauulit iyon. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi na dapat mangyari iyon. Katwiran ni Stanley sa mga kaibigan niyang parang tigre kung makatingin. Ayan, good answer Stanley, wika naman ni Taylor rito. Nagkwentuhan muna sila at maya-maya ay nagpaalam na rin ang kanyang mga kaibigan. Kapag 1 year na ang babies nila ay uuwi na rin sila sa US for good. Dahil doon nalilipat si Stanley bilang CEO. Tutol ang ama niya ngunit nangako siyang bibisitahin sila tuwing 3 buwan. Mahirap rin talaga sa kanya ang mawalay sa ama at sa mga kapatid. Pero bilang asawa ay kailangan niyang sumama kay Stanley dahil pinapahalagahan din niya ang kanilang pagsasama. Hindi ba't ang sabi ng karamihan ay maijing palaging magkasama ang pamilya? Ayaw na niyang mawalay pa sila sa isa't isa. Maraming salamat Savannah Smith para sa pagbibigay sa akin ng bundle kaligayan para mahalin ka habang buhay. Walang katumbas ang pagmamahal na nararamdaan ko para sa inyo na pamilya ko and I will treasure this forever. Sambit ni Stanley nang 2 na lamang sila ang naiwan sa venue. Ang mga anak nila ay pinaakyat na niya sa kwarto. 2 araw silang mananatili sa hotel na ito. Bukas kasi ay maliligo pa sina Zen at Zan sa pool ng hotel katulad ng pinanggako nila dito. Salamat din Stanley Tay Amora, malaki ang pinagbago mo para sa amin. At ang iyong bagong bersyon ay ginawa kang kaibig-ibig. Salamat rin sa pag-aalaga mo sa amin Stanley. Isa kang mapagmahal at maalagang ama. Pinatunayan mo love, hindi lang 1 beses, kundi 100 beses. Hindi nasayang ang second chance na ibinigay ko sa iyo love. Seryoso din niyang sambit sa asawa. Humarap siya rito at nagkatitigan silang 2. Nakita niya ang mata ni Stanley na naluluha na. Medyo emosyonal siya sa sandaling iyon. Ibang Stanley na ang nakikita niya ngayon. Ang kaharap niyang Stanley ngayon ay isang taong inuuna na ang pamilya kumpara sa sinuman. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang lalaking minahal niya noon. Ngunit mas malakas na bersyon ng kanyang sarili. At proud siya sa kanya. Ang lahat ng kirot sa puso at sakit ay naroon. Nag-iiwan ng marka ng kanyang nakaraan. Ngunit hinubog siyang maging mas malakas kesa dati. Wala siyang pinagsisihan sa buhay niya. May halaga ang lahat ng sakit. Bawat sakit ay nagturo sa kanya na dapat niyang mahalin muna ang kanyang sarili. Bawat luha ay nagturo sa kanya na kahit ang pinakamalakas na tao ay nasasaktan din. Ngunit ang pinakahuling aral sa buhay na alam niya ay walang perpekto sa mundong ito. Ang mga pagkakamali ay ginagawa tayong ibang na tao. Kung sino siya ngayon ay hinubog ng kanyang nakaraan. At dito na po nagwawakas ang istorya ng buhay ni Savannah Smith Tay Amora. Na minsan nang pinagpalit at hindi minahal. Ngunit ngayon ay masaya na sa buhay ng kanyang asawang si Stanley Tay Amora na naging isang tunay na mapagmahal na asawa sa kanya at sa kanyang mga anak. Sana po ay nagustuhan nyo ang istoryang ito. Maraming salamat po sa pakikinig.